Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 100 pagyanig na itala sa Bulkang Bulusan. Early registration para sa school year bukas na. Davao City Mayor Duterte hinamong magbitiw sa pwesto si PBBM. Chacha marapat na tawaging constitutional reform ayon sa IT expert. 7 pasahero ng tumaob na motorbangka sa isla ng Palawan iniligtas ng PCG. SGA bigong depensahan ng titulo sa Dubai International Basketball Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagsimula na ang mga simbahang Katoliko mula sa iba't ibang panig ng bansa na mangolekta ng mga lumang palaspas bilang paghahanda sa paparating na Ash Wednesday. Ito ay upang gawing abo sa gaganaping Ash Wednesday eksakto sa araw ng mga puso, ika-14 ng Pebrero. Kaakibat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Semana Santa na magsisimula ngayong ika-24 ng Marso. Sa ibang usapin, patuloy pang tumataas ang aktibidad ng Bulkang Bulusan kung saan nakapagtala ng 140 pagyanig ngayong araw. Nagbubuga ng 202 toneladang sulfur dioxide ang Bulkang Bulusan na mayroon ring naobserbahang pamamaga ang bulkan. Bagamat nananatiling nasa Alert Level 1 status ito, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius permanent danger zone nito at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bunganga ng bulkan. Abiso publiko higit lalo sa mga may mga tsikiting, maaari nang makapagparehistro ang mga mag-aaral sa pampublikong paaralan para sa school year 2024 to 2025. Ito ay kaugnay ng pagbubukas ng early registration ng Department of Education o DepEd para sa mga mag-aaral na tutungtong ng grade 1, 7 at 11. Nagsimula na ito nitong ika-27 ng Enero at magtatagal hanggang ika-23 ng Pebrero. Samantala, ang Department of Tourism o DOT ay naglaan ng 15 milyong piso para muling maitayo at maibalik ang Manila Central Post Office na matatandaang natupok ng apoy noong Mayo ng nakaraang taon. Sa pamamagitan ng sangay ng infrastruktura nito, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang malawak na pag-aaral sa architectural at engineering ng gusali para sa pagsusuri ng pre-restoration at konserbasyon ay saklaw sa loob ng budget. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, kailangan na suportahan ang preservation, rehabilitation at restoration ng mga kultural at heritage sites dahil ito umano ang mga asset ng turismo sa bansa. Kamakailang balita kasabay ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Kick-Off Rally kahapon sa Quirino Grandstand. Inilunsad ng Presidential Communications Committee ang bagong Digibox para sa mamamayang Pilipino. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Inilunsad kahapon sa kick-off rally sa Quirino Grandstand ang pagsusulong ng Presidential Communication Office ng bagong Pilipinas Digibox. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, ang Digibox na ito ay nakalaan sa mga Pilipinong walang pambili ng digital television. Tinatayang 1,000 Digibox ang naipamahagi kahapon sa rally. Pagmamalaki ni Secretary Garafil, mayroon itong special feature na early warning device channel na makakatulong sa publiko na makapaghanda bago pa man dumating ang mga kalamidad. Matatanda ang hinikayat ng National Communications Commission o NTC na gumamit na ng digital television kaysa sa mga analog TV para sa mas magandang viewing experience, kakibat na rin ang kahandaan sa mga sakuna. Ayon sa datos ng PCO, sa kasalukuyan ay 83% na ang mga Pilipino na nakakatanggap ng digital TV signal.
Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang ahensya naman, sa ugnayan ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Environment and Natural Resources o DENR, nanawagan ang mga ahensyang ito sa mga lokal na unit ng pamahalaan na makiisa sa pagsugpo ng mga issue ukol sa tubig at basura. Ang detalye sa balita ni Jade Buhoy. Nag-ugnay ang mga ahensya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of the Interior and Local Government o DILG ukol sa pagtugon sa isyu ng patubig at basura sa bansa. Sa pagpupulong noong nakaraan, nanawagan si DILG Secretary Benhur Abalos sa mga lokal na unit ng pamahalaan na magpahayag sa kanila ukol sa problemang kinakaharap ng kanilang lugar upang mapagplanuhan ang solusyong akma sa kanilang komunidad. Aniya, makikipag-ugnayan sila sa DNR upang mas mapabilis at mapaigting ang kalidad ng kalinisan sa bawat lokal kung saan papanatilihin ng DILG ang pagmomonitor sa mga lugar na nakiisa rito. Bukod pa riyan, nabigyan din ang kakulangan sa sanitary landfills ng mga LGU sa buong bansa. Kaya naman hinikayat niya ang mga lider ng lokal na pamahalaan na makiisang siguraduhin ang kaayusan at pagtatapon ng basura at pagpapanatili ng malinis na tubig para sa mga mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, 10 lugar sa bansa ang nakaranas ng pinakamalamig na temperatura nitong weekend. Kabilang na rito ang Quezon City, Pasay City sa Metro Manila, Baguio, Lawag City, Ilocos Norte, Basco, Batanes, Kasiguran, Aurora, Apari, Cagayan, Dagupan City, Pangasinan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito ay dahilan sa pagbugso ng nagpapatuloy na amihan na nakakaapekto sa bansa. Susunod sa News Force. PBBM nilinaw na hindi political plan ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. PIDEA kinumpirmang hindi kabilang sa drug watch list si PBBM. Pitong pasahero ng tumaob na motorbangka sa isla ng Palawan iniligtas ng PCG. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Walang hidden agenda. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paglilinaw sa inilunsad na Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pagpepresenta ng blueprint o plano ng gobyerno, ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layunin ng paglulunsad ng Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Sa harap ng mahigit 400,000 mga dumalo sa Quirino Grandstand kahapon, nilinaw ng Pangulo na wala umano itong hidden agenda. Aniya, hindi rin ito pangangampanya o isang bagong partidong politikal. Tanging hangad lang umano ng programa ang transparency na maipakita sa mga mamamayan ang mga plano ng gobyerno. Ito'y dahil batid ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Paalala niya sa mga opisyal ng pamahalaan, walang lugar sa administrasyon ang nangungulimbat ng pondo ng bayan. Aniya, bawal ang waldas sa Bagong Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang pagtanggi sa pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahayag nila hindi kabilang ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. sa drug watch list ng bansa.
Base sa inilabas na pahayag ng PIDEA, ayon sa mga patunay hindi nabibilang si Marcos sa watchlist. At ito raw ay salungat sa pahayag ni Duterte kung saan mayroon daw siyang ebidensya ukol rito. Paglilinaw pa nila kahit noong si Duterte pa ang namuno sa bansa, wala rin ang pangalan ni Marcos sa narco list na siyang kalaunan ay naging ganap na Interagency Drug Information Database. Kaugnay pang balita, magbitiw na sa pwesto. Ito ang hamon ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Anti-People's Initiative Rally sa Davao City. Ayon kay Mayor Baste, mas inuuna ng Pangulo ang self-preservation o politika kesa sa kanilang trabaho. Ito rin ang dahilan kung bakit tutol si Mayor Baste sa People's Initiative dahil nais lamang umano ng mga nakaupo sa pwesto na mas patagalin ang kanilang termino. Isa pang balita, alinsunod sa isinusulong na charter change o ang pagbabago ng reforma ng konstitusyon ng Pilipinas, nagbigay ng sentimiento ang isang Singapore-based information technology expert at eksperto sa konstitusyon at ekonomiya ukol dito. Alamin ang ulat ni Princess Castro. Sa patuloy na usapin sa pagsulong sa People's Initiative para sa charter change sa bansa, marapat itong tawaging constitutional reform. Ito ay ayon sa Singapore-based IT expert na si Orion Perez Dumdum. Ang pahayag na ito ay nakaangkla sa ibang termino ng charter change na chacha, kung saan anya malasayaw ang konotasyon sa salitang ginamit. Bukod sa negatibong konotasyon, ay nais ni Dumdum na ipaintindi sa publiko ang mabuting dulot ng pagbabago ng konstitusyon gaya ng paglipat sa federalismo. Sa kanyang naging pahayag, inisa-isa niya ang mga nakaangklang mabuting maidudulot ng pagbabago ng saligang batas. Isa na rito ang bawas sa bigat ng daloy ng trapiko, mababang bilang ng korupsyon at pagdagsa ng mga foreign investors na siyang magiging tulay upang magkaroon ng malaking oportunidad sa mga manggagawa, dahilan para hindi na kailanganin pang mga ibang bansa para sa malaking kita. Dapat nakita natin yan na hindi magandang situation to yung nagpapadala tayo ng mga ordinaryong Pilipino na maging OFW sa ibang bansa in huge droves when it's better to bring in investors from abroad to come to the Philippines to create jobs. Dahil dito, nanawagan ang eksperto sa mga senador ukol dito. Mga mahal na senador, parang awa nyo na sa aming mga OFW, sa aming mga ordinaryong Pilipino. Baguhin na po natin ang saligang batas. Please, wag po kayong humarang, wag po kayong maging sagabal sa pagbabago at pag-update at pag-upgrade or pag-replace ng palpak na sistema natin. Kasi kita naman po natin ang resulta ng Pilipinas dahil sa sistema nating palpak. Baguhin na po natin. Please lang, coming from an OFW IT professional na galing sa Singapore. Sakaling maaprubahan ng People's Initiative, magkakaroon ng kapangyarihan ang taong bayang magdesisyon sa pakay na ito, habang mawawala naman ng kapangyarihan ang mga senador ukol sa desisyong ito, ngunit hindi nito maaapektuhan ang iba pa nilang tungkulin at gawain. Samantala, diin na pahayag ni Dumdum na ang negosyo ay iba sa land owning, kung saan hindi nito maaapektuhan ang lupain ng Pilipinas sakaling dumagsa ang foreign investors sa bansa. Paliwanag niya, maaaring gumawa ng lehislasyon ang gobyerno na poprotekta sa mga Pilipino at mga lupain sa bansa kung saan magkakaroon ng special restrictions sa ang mga dayuhan alinsunod sa permisyong magmay-ari ng lupa sa bansa. Mula rito sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang ahensya naman, nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa Department of Justice Interagency Council Against Trafficking o DOJ-IACAT Technical Working Group o TWG sa 6 na araw na misyon na ginanap sa rehiyon ng Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Zamba Sulta sakay ng BRP Gabriela Silang.
Ang 6 na araw na misyon ay idinaos ng DOJ IACAT TWG upang pag-aralan at palakasin ang mga backdoor exit laban sa trafficking in persons at smuggling ng mga migrante sa dagat sa rehiyon ng Zamba Sulta. Samantala, kamakailan ay nagbigay babala ang Department of Health o DOH sa publiko ukol sa kumakalat na post na ginagamit ang pangalan ng departamento sa pag-endorso ng isang partikular na brand ng powdered milk na nagsasabing may kolostrum. Nilinaw naman ng DOH na wala umanong ginawang pag-eendorso ang departamento at mga kaakibat nitong organisasyon. Higit pa rito, patuloy na hinihimok ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at platforms tulad ng Health Department na maaaring ma-access sa pamamagitan ng mga social media accounts na naka-flash sa inyong mga TV screens. Karagdagan, nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ukol sa pekeng Facebook account na ginagamit ang logo ng ahensya bilang profile picture. Ayon sa MMDA, anumang post, mensahe, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng mga taong nasa likod ng Facebook account na ito ay hindi bahagi at walang kinalaman ang pamunuan ng ahensya. Kaugnay nito ay nakatala sa inyong screen ang official social media channels ng MMDA. Samantala, kung mayroong mga katanungan at mga sumbong na nais idulog, maaaring tumawag sa hotline ng ahensya na 136 at pinaaalalahanan ang publiko na maging mapanuri at maingat sa anumang transaksyon online. Susunod sa News Force. Dayuhang Czech national pinatalsik ng BI dahil sa pag-aamo. Davao City Mayor Duterte hinamong magbitiw sa pwesto si PBBL. DILG mas paiigtingin ang panghuhuli sa mga nambibiktima ng mga batang babae. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isang turistang Czech national ang ipinatalsik ng Bureau of Immigration sa Clark International Airport matapos itong mag-amok dahil sa registration process ng e-travel system. Jade Buhoy para sa balita. Sa Clark International Airport, pinatalsik ng Bureau of Immigration o BI ang turistang Czech national matapos nitong mag-amok sa hinihinging registration process ng e-travel system. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang dayuhan ay kinilala bilang si Jaroslav Consel, galing Hong Kong. Ayon sa pangyayari, nagpakita daw ng hindi magandang asal ang turista sa mga opisyal ng BI na nagtanong sa kanya kung siya'y nakapag-register sa e-travel online system bago matanggap sa bansa. Dagdag pa ni Tansinko, kahit ito daw ay tinulungan na, nagpakita pa rin si Consel ng matinding pagkagalit at pinagsalitaan ang mga tao sa kanyang paligid. Matapos ng insidente na pagdesisyonan ng BI na sapat na itong rason upang hindi na makapasok si Consel sa bansa at permanenteng hindi pagtanggap sa kanya rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 7 katao mula sa isang tumaob na motorbangka sa karagatan ng Isla Verde, Rojas sa Palawan. Ang search and rescue operation ay pinangunahan ng BRP Melchora Aquino ng PCG. Nagbigay naman ang mga tauhan ng Coast Guard ng agarang tulong medikal sa mga nasagip na individual na nagtamo ng sugat. Para sa karagdagan pang tulong ay inihatid sila sa Puerto Princesa City at itinurn over sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
Malawakang pagtugis. Ito ang iniutos ni DILG Secretary Benhur Abalos sa Philippine National Police para sa mga kriminal na nangbibiktima ng mga batang babae. Anya, ito ay matapos maalarma si Abalos sa pagtaas ng mga insidente ng pang-aabuso sa mga batang babae. Dagdag pa niya, nagpapaalala ang kalihim sa mga magulang na bantayan ng mabuti ang kanilang mga anak laban sa sexual abuse. Samantala, bago ang kanyang paglipad patungong Vietnam upang bumisita rito, nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-asa ukol sa oportunidad na makipag-ugnayan ang bansa para mapaunlad ang mga sektor. Ayon sa kanyang pahayag, ang kooperasyon sa maritime sector, depensa at kaligtasan, maging ang sektor ng kalakalan, turismo at pagnenegosyo ay kasama rito. Anya, malaki ang kanyang tiwala na maraming oportunidad ang Pilipinas na umunlad lalo na't ngayong panahon na tapos na ang pandemya. Balitang sports, matapos ang patuloy na pamamayagpag ng Strong Group Athletics sa Dubai Cup, nabigong depensahan ng kupunan ang titulo nito matapos ang naging huling laban nito sa Al Riyadi Club Beirut ng Lebanon. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Matapos ang naging sunod-sunod na panalo ng Strong Group Athletics o SGA, tuluyan ng pinutol ng Al Riyadi Club Beirut ng Lebanon ang straight wins ng koponan. Sa kapanapanabik na final match nitong linggo, ika-28 ng Enero, nilamangan ng Lebanon ang unbeaten team na SGA sa score na 77-74, dahilan upang masamsam ang titulo ng 33rd Dubai International Basketball Championships na ginanap sa United Arab Emirates. Naging dikit ang laban ng dalawang kupunan dahilan upang maging tabla ang score sa 74-all. Sa kagulat-gulat na performance ni Ismail Ahmed Abdelmonim, isinalba niya ang grupo sa kanyang buzzer-beating triple mula sa pasa ni Will Arakji na siyang nagpanalo sa Lebanon. Bago pa man ito ay nagkaroon ng pagkakataon ng Strong Group na masungkit ang kampyonato sa huling 23 segundo ng laban, ngunit kinapos ang 3-pointer ni Andre Robertson na naging daan para sa buzzer-beating heave ng Al Riyadi. Sa kabila nito, nanguna si Robertson sa koponan na may 24 na puntos na sinugundahan ni Dwight Howard na may 18 puntos at 12 rebounds habang nakakubra ng 17 marka si Jordan Heading. Samantala nakapagtala pa ng 12 puntos si Mackenzie Moore bago magtamo ng injury sa payoff period. Bagamat nabigo, marami sa mga Pilipino ang patuloy na nagpapaabot ng suporta at pagpapasalamat sa SGA sa karangalang ibinigay nito sa Pilipinas. Kabilang dito ang aktor at modelong si Ruru Madrid na nag-iwan ng komento sa Facebook livestream ng laro. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, higit 100 pagyanig na itala sa Bulkang Bulusan. Early registration para sa school year bukas na. Davao City Mayor Duterte hinamong magbitiw sa pwesto si PBBM. Chacha marapat na tawaging constitutional reform ayon sa IT expert. 7 pasahero ng tumaob na motor bangka sa isla ng Palawan iniligtas ng PCG. SGA bigong depensahan ng titulo sa Dubai International Basketball Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.